Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 20, talata 19 hanggang 23. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ang Pentecostes, una sa lahat, ay isang kapistahan ng mga Hudyo. Ito ay 7 linggo o 50 araw matapos ang kapistahan ng Paskwa. At ang mga Hudyo ay may obligasyong maglakbay at tumungo sa Jerusalem 3 beses isang taon sa mahalagang kapistahan, ang Paskwa, ang Pentecostes at ang kapistahan ng mga Tolda. Ngunit nagkaroon ng bagong kahulugan ng pagdiriwang ng Pentecostes noong ito ay pinagdiwang na ng mga Kristiyano. Kung babasahin natin mula sa Gawa ng mga Apostol sa 2 kabanata, makikita natin na ang mga alagad kasama ang Birheng Maria ay nagkakatipon at sila ay puno pa rin ng takot at nakapinig pa rin ang mga pinto. At ng araw ng Pentecostes ay dumating ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa larawan ng mga dila ng apoy. At ang Espiritu Santo sa larawan ng dila ng apoy ay pinag-alab ang puso ng mga alagad. Kaya nga sila ay lumabas sa kanilang mga silid at sila ay nagpahayag sa napakaraming taong naroroon sa Jerusalem dahil sa kapistahang ito. At si Pedro ay nagpahayag ng mabuting balita. Ipinahayag niya na si Jesus na taga Nazaret ay ang Mesiyas na muling nabuhay. Kaya nga doon nagsimula ang paglago ng simbahan, sapagkat nung araw na yun ay napakaraming tao ang naniwala at nagpabautismo. Ang bilang nila ay halos 3,000 katao. At sa simbahang Kristiyano, sa ating simbahan, itinuturing ang araw ng Pentecostes bilang kapanganakan ng ating simbahan, sapagkat dito nagsimula na yumabong at magbunga ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nga sa ibang bahagi, sa ibang lugar, ang tradisyon ay magdiriwang ang mga Kristiyano at babatiin ng maligayang bati sa iyong kaarawan ang ating inang simbahan. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay napakahalaga rin, sapagkat ganun din ang tagpo. Nung muling mabuhay ang Panginoong Jesucristo ay nakakulong din sa silid ang mga alagad dahil sila ay takot. Bagamat sarado ang pinto ay pumasok si Jesus at pumagitna sa kanila at ibinigay niya ang kapayapaan. Pinakita ni Jesus ang kanyang mga kamay at tagiliran at ipinahayag niya na ang Jesucristong muling nabuhay ay hindi multo, kung hindi butot laman, isang katotohanan. At inulit ni Jesucristo ang pagbibigay ng kapayapaan upang patahimikin ang mga alon ng kabiguan at kalungkutan sa kalooban ng mga alagad na puno ng takot, na puno ng kapaitan, sapagkat lahat sila ay nabigo. Lahat sila ay naaawa sa sarili at nahihiya sa kanilang mga sarili, sapagkat iniwan nila ang Panginoong nag-iisa sa gitna ng pagdurusa. Ngunit bagamat ganun ang nangyari, narito si Jesus na muling nabuhay at hindi sila inaakusahan. Walang panghuhusga, puno ng pagmamahal na ipinahayag sa kanila ng 2 ulit, kapayapaan ay sumainyo. At nais paghilumin ng Panginoon ang sugat ng kanilang mga puso, ang nanghihinang kaluluwa at espiritu. Ngunit mahalaga ang ginawa ni Jesucristo
pagkatapos niyang ibigay ang kapayapaan, isinugo niya ang mga alagad. Sabi niya, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. At ano ba ang layunin? Bakit isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesus? Upang iligtas ang sanglibutan sa kasalanan. Ngunit bago mangyari yon, nakatala sa ating ebanghelyo ngayon ang isang aksyon na ginawa ni Hesukristo. Sabi sa mabuting balita, sila'y hiningahan niya. Ang hininga sa salitang Hebreyo ay ruwak. At ang ruwak ay salita rin para sa espiritu. Ang ibig sabihin, nung hiningahan ni Jesus ang mga alagad, ay hiningahan niya sila ng Espiritu Santo. At alam natin, ang hininga ay buhay. Ibig sabihin, itong mga alagad na nawasak dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo ay hinihingahan ng bagong buhay upang magkaroon sila ng lakas patungo sa misyon. At sinabi rito ng ating Panginoong Hesus, ano ang dapat ninyong gawin? Bakit ko kayo hiningahan? Sabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Nung hiningahan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, binigyan niya sila ng buhay at ang buhay ay ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay parang hangin na itutulak sa paglalayag ang mga alagad upang ganapin ang napakahalagang misyon na iniatang sa kanilang mga balikat ng ating Panginoon. At ito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya nga sa araw na ito na ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, tatlong mahalagang bagay o simbolismo ang ating pagnilayan. Unang-una ay apoy. Ang apoy ay kayang magbigay ng buhay, lalo pangat yung mga nanganganib na mamatay dahil sa lamig. Ngunit ang apoy din ay nagbibigay buhay, lalo pangat doon sa mga taong ang kalooban at ang puso ay napakalamig na tila ba patay. Ang apoy ay pag-aalab muli ng pag-ibig. At ito ang ipinagkaloob ng ating Diyos sa mga apostol. Pag-alabin muli ang kanilang pananampalataya at pag-ibig at dalhin din ang pag-aalab na ito, ang apoy ng pag-ibig ng Diyos sa napakaraming taong naghihintay na naroon sa napakadilim at napakalamig na kalagayan ng kasalanan at kamatayan. Dalhin ang bagong buhay sa kanila. Ang ikalawang mahalagang larawan ay ang hangin. Sapagkat ang salitang hininga, ang salitang espiritu at salitang hangin ay iisa lamang sa salitang Hebreyo, ruach. Kaya nga, ang hangin sa lahat ng naglalayag sa mga bangka, kailangan nilang ng hangin upang sila itulak sa kanilang paglalakbay. Ang Espiritu Santo ay dumarating upang pabangunin muli ang mga taong ayaw nang maglakbay sa buhay na ito. Bigyan ng hangin, bigyan ng bagong buhay. Sapagkat kapag walang hangin, ang tao ay mamamatay. Ang ibig sabihin, itinutulak tayo ng Espiritu Santo na mabuhay, harapin ang buhay at maglakbay muli sa buhay. At ang huli at napakagandang larawan, ang Espiritu Santo ay ang hininga ng Diyos. Hininga ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat napakaraming tao ngayon ang sisinghap-singhap na, naghihingalo sa buhay na ito. Maaring hindi pisikal
na paghihingalo at paghahanap ng hininga, kung hindi mga taong pagod na. Unti-unti nang nauupos ang lakas, unti-unti nang nawawalan ng ningning ang mga mata, nawawalan ng apoy ng pag-ibig sa kanilang mga puso. Mga taong unti-unti nang nawawalan ng kahulugan upang gumising sa umaga at harapin ang buhay. Ang Pentecostes ay pagbibigay ng hininga ng Diyos upang ang lalabi nating kakaunting hininga na lamang, ang ibig sabihin, kakaunting buhay na natitira sa atin ay muling bigyan ng bagong kahulugan, muling pag-alabin at muling huminga ng hininga ng Diyos ng isang bagong buhay upang ipahayag sa daigdig ang utos ng Panginoon. Napatawad na tayo sa ating mga kasalanan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ipahayag din natin ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kapatawaran ng kasalanan, ang ibig sabihin ay pagpapanauli ng buhay, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at patawarin ng iba sa kanilang mga kasalanan, isa lamang ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yesus, na sa tulong ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magbalik sa buhay. Inspirasyon ay nanggaling sa salitang ipagkaloob ang Espiritu. Inspirare, hingahan, bigyan ng bagong buhay, bigyan ng inspirasyon upang hindi na tayong matakot gumising sa kinabukasan, harapin ang buhay ng may pag-aalab, katulad ng hangin na tayo ay magpapaubayang dalin tayo ng Diyos sa nais niyang gawain na banal na ipagkaloob sa atin, at higit sa lahat, sa bawat saglit at sandali ng ating buhay, ang ating hininga ay kaisa ng hininga o ng buhay ng Diyos habang tayo ay nasa sanlibutan pa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.